Ito yung sinasabi ko na kung lahat ng nababasa natin sa Biblia ay doon natin ibabasa lahat kung ano ang katotohanan o kung ano ang dapat nating gawin, then we can consider the Bible as our worst enemy. Mismong si Jesus Christ ang nagsabi na lahat ng mga nabanggit niya, lahat ng mga nasabi niya, sa lahat ng tao noon, sinabi niya, doon na ang mga yon ay parables. Kasi tinatanong siya sabi ng Lord, bakit puro parables ang sinasabi mo? Bakit hindi straight na talagang para maintindihan ng lahat, diretso, na hindi sila mag-iisip kung ano ba talagang ibig mong sabihin. Sabi niya, sinadya daw talaga niya na magiging parables ang kanyang sasabihin in every time na nagsasalita siya. Para kung sino lang yung gifted, o yung mga tao na binigyan niya ng gift para unawain mismo kung ano ang sinasabi niya, then they're only gonna be the person na makikita o kaya maririnig kung ano ang katotohanan. Kaya nga tayo nagkakaroon ng mga debate, nagkakaroon ng pagtatalunan, nagkakaroon tayo ng kuminsan pagpapatayan tungkol sa Biblia because some people, they take it literally. But some people also, they have a common sense na kung sakali man lahat na ng mga Biblia, they are contradicting with each other. Bakit niya sinabi sa isang Biblia, sabi niya, eto, dapat patayin ang mga ganito, pagkatapos in the end, sabihin na don't be hypocrite. But may mga ganon. So may ibig sabihin talaga in each word, in each verse, okay, in each chapter, may istorya. Kaya kung lahat ng mga ito'y unawain natin, katulad ko, wala akong ginawa kundi talagang ina-analyze ko in each word kasi magmula nung nalaman ko na lahat na ay mga parables kung ano man ang binitawan na Kristo. Meaning to say, I really have to do something kasi nabigyan nga naman ako ng assignment at pinili niya ako kaya siya nagpakita noon sa akin. And it was not his face, it was not anything na nakita ko na human being nakita ko sa langit kundi nagpakita sa akin ng word, the truth. So anong ibig sabihin na truth? Truth means God. Kasi sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya kung sino yung nagsalita noon, it was a katawan, it was in the form of a human being, pero ginamit lang ng Diyos yung human being na yon para siya yung magsalita because God is Spirit. God is the Word. Yung human body kung saan ginamit ni Jesus ang katawan na yon is exactly a symbolic na tayo yun. Di ba sabi na, we are the body of Christ and Christ is the head. Siya yung ama. Napakaliwanag, di ba? We are the body of Christ. Meaning, we are the children. We belong to that body. He is the head and we are the members who belong to different parts of His body. Di ba ang katawan natin, kailangan may ulo, kailangan may kamay, kailangan may lips, kailangan may bunganga, kailangan may paa, kailangan may tiyan, kailangan may kung ano-anong parte ng katawan natin. Kaya nga tayo magkakaiba di ba? Ang mismong katawan, in the form of human flesh, di ba may parte na feminine and masculine also? Di ba? Kaya nga yung babae, galing doon din. The same katawan din ni Adan. Doon din ang galing. Kaya kung sinasabi natin na magkaiba o kaya magka-diferensya o no, we belong to one body. We all belong to one body. Ang feminine and masculine part belong to one body. Nagkataon lang talaga na kinuha niya para lang may pakita na this is the form of a woman, this is the form of a man. Kung nagkataon talaga, para lituhin din tayo ng Bibliang yan, nagkataon talaga, na gumawa niya siya ng mga bading para at least magamit niya as instrument sa mga to, kung paano natin tratuhin ng mga bading, mga bakla, mga transsexuals, mga bisexuals. Para makilala rin kung ano ang pag-uugali o kaya kung ano ang puso natin. Kung paano natin tanggapin ng mga to, kung paano ang pag-iisip natin, kung paano ang feeling natin towards them. Everything happened for a purpose here.
Kaya huwag tayong manghusga. Because everything na nilikha, everything na ginawa ng Diyos ay may purpose ang mga yan. Lahat tayo mga living things, even the non-living things, lahat ay may purpose ang mga yan. So we have to know our role in this world. And yun mismo napakaliwanag sinabi niya na do not judge or condemn. Eh di ba napakaliwanag sinasabi ni Manny Pacquiao, I am just condemning the marriage. Meaning to say, saan niya nakuha? Saan niya nahugot yung word na condemning? Condemn. Di ba sabi niya, ako mismo, I didn't come here to condemn. Di ba sabi ng Jesus Christ doon sa babae? Na nung pupukulan na lang siya ng bato, dahil sabi nila, ito makasalanan ng babae, kailangan pukulan. Di ba yun ang utos sa Ten Commandments? Ito ang utos na huwag kang makiapid, huwag kang makiano. Adultery. Pero ang sabi niya, kung sino yung una sa inyo na walang kasalanan sa buong buhay niya, then siya yung unang pupukol ng bato. Pero wala, napahiya lahat, umalis. Kaya nga sabi niya mismo, oh, is there any more else here who's condemning you? Sabi niya, hindi, wala na. Neither do I. I didn't come here to condemn. I came here to save you. Inuulit-ulit ko yun para maging basihan natin na kung ano yung sinabi ni Manny Pacquiao, na sabi niya na, I am just condemning the marriage. I'm not condemning the gays. Well, sandali lang, common sense ang sinasabi dito, di ba? Paano masabi na gay, okay, lesbian naman yun, that's included also yung sex. Kung ano yung sexual preference nila. Because you cannot consider somebody else na gay or lesbian or transsexual if you are not referring to their sex, to their preference of sex. Kaya huwag niya sabihin na may mga bakla naman kasi na I'm just condemning the sexual acts. Pag sinabi yung bakla or tomboy, that's included na yun kung ano yung sexual preference nila. Ang pinag-uusapan dito, in general, is the word gay and lesbian. Kaya huwag niyang uto-utuin o kailituhin ang mga tao dahil hindi tayo mga stupido. Sinabi, wala naman akong nilalahat That's a bull, okay? Wala daw siyang nilalahat. Kasi pag sinabi mo na yung sexual act lang nila, that's all included. Kung sino yung mga gays and lesbians because their sexual preference is both kung sino yung kapwa lalaki at kapwa babae. Napakasimple, di ba? Uto-utuin pa niya tayo. Nagpapalusot. Pero iisa lang ang ibig sabihin nun. Pag sinabi na kung ano yung ginagawa nilang kalaswaan o ano, we are considering already, those are the gays, hindi niya kinoconsider na ibang tao. He is referring to the gays and lesbians, transsexuals and bisexuals, LGBT. Huwag niya tayong lituhin. Katulad nito, di ba? May nagkalat na siya pala ay may anak sa ibang babae. Kung talagang real Christian siya, bakit hindi niya aminin na ito ay anak niya? Nagkaroon pala sila ng kasulatan na magbibigay siya ng pera as long as tong babae na to ay manatili na lang silent. Sandali lang, di ba yung mas kasalanan yan? I am not judging about nagkaroon siya ng anak because sabi ng Lord, ang isang bata pag pinanganak, that has been planned. Hindi yan pagkakamali. It's either nagkaroon siya ng relasyon dahil sabihin natin na may asawa siya by that time, tapos yung babae naman, she was single, they fell in love. Well, be it. Hindi yun ang pwedeng i-judge dito. Ang i-judge natin, which is I don't even have the right or anybody else doesn't even have the right to judge. Pero binabanggit ko lang dito na ito ang mas kasalanan kung talaga ang pagbabasahan dito kung ano ang kasalanan to, hindi. Ang kasalanan dito ay if you have somebody at pinabayaan mo na lang, oo nga, financially, hindi siya napabayaan. Pero to deny that that person, that child is your own child, wala nang mas masahol pa dyan. Ano na lang ang pakiramdam ng Lord ngayon? Oo, pinagtak mo na may pera ka pwede mong takpan ng isang bagay. Pero ang isang secret, it will never be secret forever. Lalabas at lalabas din. O, ito nga, nangyari. Lalabas at lalabas. Akala niyo siguro, hindi lalabas yung babae na yun para sabihin ng totoo. There's
there's always time that the truth will come. The truth always comes, and the truth will always set you free. Katulad ng babae na to. I am glad that she came out with the truth because the truth has set her free. Dahil yun ang number one. The truth will set you free.